basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito ang laro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 So, ayun na nga guys, meron tayong re-review ngayon, update to sa ating idol na si Kai Sotto. Siyempre, ayan ang update, nagmula ang content na to kay Idol Basketball PH, yun. Subscribe na kayo kay Idol Basketball PH guys. Kung di pa kayo na-subscribe, click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happening. At syempre, para update kayo sa mundo ng basketball at pakipagsapar ng ating mga Filipino athlete. Yo, ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionista guwapo. Yeah, nakabukanit ako ngayon para maiba naman. Sige, sabay-sabay natin itong panoorin. Come on. Wala naman tayong inaantay. Come on! Mga basketball scouts ng Japan V-League nandito para panoorin yung mga laban ng UAAP at NCAA at diretso na silang nakikipagnegosasyon sa mga players natin papunta nga diyan sa Japan V-League. Grabe no, inabangan na nila no. Kumbaga i-scout na nila, college pa lang. Grabe no, ganun ka-interesadong Japanese basketball sa mga talent ng Pilipino. Ganun sila ganun sila kahanga sa mga Filipino basketball players, syempre. Malapit. At dalawang 7-footers nakasabayan ni Kai Sotto na na-hype. Nangunguna ngayon diyan nga sa rookie ladder ng NBA. At Kai Sotto may pag-asa pa rin bang makapasok sa pangarap ng NBA? Dito nga siya naging balita ng NBA mismo sa panulat ni Steve Atzberger, mga kabasketball updated to ay nangunguna na ngayon etong mga rookies, mga 7-footers na si Victor Wembanyama at Chet Holmgren diyan nga sa rookie ladder. At sinasabi niya nga dito na totoo yung hype na nangyari dito nga kay Victor Wembanyama, no? At maging dito nga kay Chet Holmgren. So ano yung ibig ko sabihin, mga kabasketball? Hindi porke na hindi pa nakapasok si Kai diyan nga sa mga 7-footers na gaya niya ni Victor Wembanyama, si Chet Holmgren, wala na siyang pag-asa. At totoo nga, mga kabasketball, pwede niyo akong tutulan dito. Si Kai Sotto pa rin ang may pinakamalaking tsansa na makapasok sa NBA. Bakit ko nasasabi yan, mga kabasketball? Kahit nga na-injure etong si Kai Sotto, no? Kasi si Chet na-injured din naman yan, di ba? Hindi nakapaglaro ng isang taon. Kahit na-injured siya, doon nga sa Summer League nakita natin yan, di ba? Pero at tanong dyan, kung si Kai Sotto ba hindi injured nung naglaro siya dyan sa Summer League at pinaglaro siya ng mahabang playing time, di ba? 25 minutes per game, gaya nung mga sa Orlando, no? Yung main center nila doon na mas magaling pa siya. Palagay niyo kaya ano naging senaryo? Kung yung kayang coach ng Orlando Magic katulad ni Jimmy Alapag na todo suporta. Actually, sa susunod na taon ng Sacramento Kings, no? Summer League, posible na si Coach Jimmy Alapag yung maging head coach ng Summer League team nila. Ganun po yan kasi mga assistant coach most likely ang mga ginagamit nila dyan. Kung binigyan ba si Kai Sotto ng hindi lang 73 seconds ni Chot Reyes doon sa laban sa Dominican Republic, ano kaya ang naging performance niya? Nakatulong kaya siya? Nanalo kaya tayo? Kasi nung ginamit siya sa China, nanalo tayo eh. Naka-foul din siya ng dalawang foul kaagad doon. Pero pinagkatiwalaan siya. Ano ibig ko sabihin? Napaka-importante po kasi ng tiwala. Alam niyo ba na si AJ Edu, bago siya maglaro sa Gilas diyan sa FIBA World Cup, sa 12 minutes na paglalaro niya diyan sa Toledo, diyan sa USNCAA, 2.8 lang yung puntos niya. 3 lang yung rebounds niya, mga basketball. Nung 21 to 22, ang rebounds niya lang 0.5 nga lang eh. 0.5 lang din yung puntos niya kasi ang iksi lang ng minuto niya. Ano ibig ko sabihin?
Di ba? Hindi siya pinagkakatiwalaan eh. Biroy mo 23 minutes, isa lang ang puntos mo per game. Ano ibig sabihin nun? Baka hindi nga siya tumitira eh. Baka ang trabaho lang ni AJ Edu, rebound. So ano ibig sabihin? Ngayon, nagagamit etong si AJ Edu diyan sa Gilas. Di ba? Siya yung binabad ni Coach Chotres ginagamit siya sa Toyama. O, di maganda yung naipapakita niya. Ganun lang po yun. Siyempre, di ka 73 seconds. Ano gusto mong gawin ni Kai Soto ron? Di ba? Ganun lang po yan mga ka-basketball. At nakikita natin, no? Ito yung mga latest video niya. Nagpa-practice na si Kai. Diyan nga si Hiroshima Dragonflies. Si Kai Soto po, ang may pinakamalaking chance ang makapasok sa NBA sa ngayon sa ngayon. Bakit? Kasi nakapaglaro na siya sa Summer League. Kilala na siya dyan. Scouted na siya, no? Injured lang siya talaga. Grabe, sayang. Kahit two-way contract sana. Kung maganda. Kung hindi siya injured, baka nakakuha siya. At alam natin na sa susunod na Summer League, isasalang uli ng Wasserman yan kasi malaking agency yung umahawak sa kanya. Diba? Etong si AJ Edu mga kabasketball, kailangan niya kasi na makapunta roon sa Summer League or maimbitahan. Sana itong si Jimmy Alapag kumuha ng maraming Pinoy, no? At ito naman si Carl Tamayo, kung mag-i-improve yung kanyang shooting, mas bibilis siya. Diba? May pag-asa rin yan. Parang sila yung sa Japan, diba? Yung mga player na yun, sila Watanabe, diba? Halos parang Carl Tamayo yung laruan nun eh. Umaasa tayo mga kabasketball, maging si Lebron Lopez. Gusto nga natin kung mag-i-improve yung dribbling nito, kung mag-i-improve yung shooting niya, may chance rin makapasok yun sa NBA. Pero sa ngayon, ang pinakamalapit sa NBA na especially homegrown talent natin, no? Si Kai Soto po yan. Sa ibang balita naman mga kabasketball, nag-live kagabi etong si Snow Badwa, no? Ng Spin.ph. Kaya lang, hindi na sa Spin, sa sarili niyang Facebook page. Ngayon mga kabasketball, naimbitahan niya etong si Dodo Katakutan, kasama niya rin yan sa Spin. At nabanggit niya nga doon na yung palang mga scouts ng Japan B-League nandito sa Pilipinas, pinapanood ng live yung mga UAAP, NCAA, yung mga players natin sa college at nakikipagnegosasyon na sila doon. Matindi itong Japan B-League mga kabasketball. Hindi ako nagtataka kung bakit yung Rookie of the Year ng KBL nasungkit pa rin nila. Bakit ganun sila kawiling magbayad mga kabasketball? Kung bakit si Carl Tamayo may offer yan sa Korea hindi niya tinanggap, pero sa Japan B-League tinanggap niya. Kaya hindi ako magtataka kung sa mga susunod na taon, etong si Renz Abanto, nandiyan na rin sa Japan B-League. So yun yung ibig sabihin mga kabasketball, kasi sa 2026, nag-aagawan kasi yung mga teams dyan sa Japan B-League mga kabasketball, gusto nilang pumasok dito nga sa B-League Premier, yung magiging Division 1 nila, na ang tindi nun mga kabasketball, may capacity ng mga manonood, may capacity ng kita, diba? Kailangan nandoon ka sa capacity na yon. So, yun na nga. Tapos na ang ating content. Maraming salamat sa ating idol, Basketball PH. Yun, ito po muli yung lingkod. Galbong Burdado ang reaction is the guwapo. Iingat palagi mga kabokal. Yeah.